Anong napanood mo? Ah, si Vicky, medyo negative lahat ng asa isip niya. Para sa akin, wala naman dapat. Siguro kuya doon sa send kong message nung bagyong Glenda. Pero sa akin naman, wala naman akong intention na ganun ang maramdaman niya. Bakit kaya naramdaman niya yun? Siguro kuya dahil dun sa meron siyang narinig na bad news tapos napagdugtong-dugtong na siguro niya. Hindi natin alam. Paano ba kayo muna nagkakilala? Um, Nagkakilala po kami sa isang kapamilya caravan sa Bacolod, kuya. Kasama siya ng isang kaibigan niya na nagtatrabaho sa ABS-CBN sa Bacolod. Tapos parang nakita ko siya sa audience, siya po yung sinama ko sa stage para kantahan. Siya po yung una ko nakita, kuya. Hindi ko alam kasi ang maganda po talaga si Vicky nung una ko nakita. Tapos isa pa siya yung asa malapit. Kaya nung pag ganun ko, siya na yung una kong nakita. Anong klaseng girlfriend siya? Mm. Maalaga po siya, kuya. Thoughtful. Tapos mahilig siya sa surprises. Tapos po, siya po yung ma-effort po na tao. Nakatingin pa siya sa relasyon ng napapanood sa pelikula, sa TV, or nababasa sa mga libro. At anong klase mga relasyon yun? Nakakakilig po yung kuya, di ba? At ikaw, anong klaseng boyfriend ka naman sa kanya? Ako kasi kuya, medyo may edad na po ako, di ba? Parang naramdaman ko na po yung responsibilidad na parang or obligasyon na kung sakasakaling naman na dumating na yung panahon na na magpapakasal na ako, ganun. Siyempre po, pinaghahandaan ko na po yung magiging buhay ng pamilya ko. Kaya medyo focus ako sa trabaho. Nga po, parang medyo hindi ko siya nabibigyan ng full attention. Medyo mali nga din kasi pag nagtatampo siya, tapos minsan hindi ko papakinggan. Tapos pag umiyak na, yayakapin ko na lang, ganun. Tapos hindi na pag-uusapan. Kaya po siguro naipon na ganyan. Inamin ko naman po na kasalanan ko. Paano mo naging kasalanan, Jason? Kasi po, hindi ko siya pinapakinggan, kuya. Na Ano ba? dapat yung mga ganung bagay na pag-uusapan. Siguro po parang yung mga sama ng loob niya, kinikim-kim na lang niya. Or itinatago sa sarili niya. Hindi siya kasi confrontational na tao, kuya. So, sa text, ang haba ng sinasabi niya pag magkasama na kami, wala na siyang sinasabi. Ano ba ang hangad mo sa pagpasok sa bahay ko, Jason? Maayos po, kuya. Gusto ko maayos yung sa amin ni Vicky. Gusto ko mapanatag ang kalooban niya. Gusto ko huwag siyang mag-isip ng mga negatibong bagay. Gusto ko po ipagpatuloy niya yung laban niya rito sa bahay niyo. Kasi alam ko po na ginagawa niya to para sa mama niya at saka kay Toto Kian niya. Tsaka gusto ko po ma-enjoy niya, kuya. Bihirang mangyayari sa buhay niya to eh. Anong gusto niyo mapag-usapan niyo? Sobrang dami, kuya eh. Hindi kakayanin ng isang oras to. Pero gusto ko lang sa ngayon talaga na bigyan siya ng assurance kung yun man ang kailangan niya or kung ibigay lang talaga yung kailangan niya para ipagpatuloy yung laban, kuya. At magiging ano naman ako, magiging honest din naman ako sa nararamdaman ko sa kanya.
feeling ko inihahanda ako ni Lord kung sakasakaling lalabas si Vicky at maayos namin, kuya. Di ba parang hindi ko na siya mabibigyan ng mga sama na loob, magiging okay na kami. Kasi sobrang ganda ng pagkatao ni Vicky, kuya. Sa tingin ko, hindi hahayaan ng Diyos ng bigyan siya ng lalaking hindi karapat-dapat para sa kanya. Jason, Kuya, sa iyong palagay, karapat-dapat ka ba para kay Vicky? ako, kuya. Kuya, maraming salamat sa pagkakataon na to, kuya. Maraming pong salamat at binigyan kami ng pagkakataon.